as of the 21st of this month, I signed Proclamation number 1081, placing the entire Philippines under martial law. Sa ilalim ng kabanata ng kasaysayan ng Pilipinas, ang panahon ng batas militar sa ilalim ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ay nag-iwan ng malalim na marka. Hindi lamang sa politika at ekonomiya, kundi pati na rin sa buhay ng simbahan ng Pilipinas. Bago pa man ang pagdedeklara ng batas militar, ang simbahang Katoliko ay matagal ng aktibong kalahok sa buhay pampolitika ng bansa. Nagsilbi itong boses ng mga inaapi at tagapagtaguyod ng katarungan. Ngunit sa ilalim ng batas militar, ang kaliyaan ng simbahan ay nasubok. Maraming pari, madre, at mga laiko ang nagpakita ng kanilang pagtutol sa rehimen, nagsagawa ng mga protesta, at nagbigay ng suporta sa mga biktima ng mga pang-aabuso. Ang mga simbahan ay naging kanlungan ng mga aktivista at mga taong naghahanap ng proteksyon. Ang mga pari ay nagsilbing tagapamagitan sa mga salungan at tagapaghatid ng tulong sa mga nangangailangan. Ngunit ang pagkilos na ito ay hindi walang panganib. Maraming miyembro ng klero ang inaresto, tinorture, at pinatay dahil sa kanilang paglaban sa diktadurya. Ang pagtatayo ng mga komunidad sa pananampalataya ay naging isang paraan ng pagtutoy. Ang pagsama-sama ng mga tao sa mga misa at mga pagtitipon ay nagpakita ng kanilang pagkakaisa at paglaban sa operasyon. Ang mga himno at mga panalangin ay naging mga sandata ng pag-asa at inspirasyon sa bayan. Ang kwento ng simbahan sa panahon ng batas militar ay isang paalala sa atin ng kahalagahan at paninindigan para sa katotohanan at katarungan. Kahit may kaakibang na panganib, ito ay isang kwento ng pag-asa at paglaban. Isang kwento na dapat nating tandahan at pag-aralan. Sa hirap ng bayan, kasandigan ang simbahan. Ginhawa patungo sa katotohanang pananampalataya. Sa mundo, mapayapa.